Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propiedad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. There seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the deserts will I see. Will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Magampo kita. Amahan nga bala ning takna karon sa
kabuntagon. Magapaminaw kami sa leksyon nga pagadumalan sa imong alagad, Pastor Israel Villaber. Among gipanghinaot nga ang panalangin among madawat, pinagi sa ngalan ug gahom ni Jesu-Kristo nga among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Mga pinangga kong kaigsunan, salamat sa lain na pong panahon nga din ikaw makig-uban ka nato ning atong tulumanon. Sa ato mga kapamilya sa tibuok Tagum City, thank you very much sa inyong pagsubaybay sa tuang television program. Ingon manusab sa Panabo City, Davao City ug Digos City og sa tibuok kalibutan nga nagalantaw nagatanaw via YouTube og sa mga kaigsunan mga friends sa Facebook nga nagapod-apod niini sa nagkalain nilang mga friends. Sa lipat ng unahan, gusto lang ko mag-apologize. Nga medyo murag pagaw ta karon, kaya di palang dugay na human ang atuang usa ka semana kada gabi nga krusadang revival alang sa tanang kaigsunan sa Duhali. Ang atong mga kaigsunan sa Duhali, malipayon kayo, ako usab mismo, kalipay ang dako akong gibati kauban kaninyo. O pagkasabado, nitong milabayng Sabado, doon ay usa ka bautismo nga gihimo, 15 ka mga hamiling kalag, ang gibautismuhan mga kaigsunan. Salamat kang Pastor Felipe Rabaya nga maoy nag-officiate sa maong baptism. Og kang Mrs. Rabaya nga nitambong pod kauban niini, kauban silang anak lalaga. Og sa tanang kaigsunan nga dito nitambong og misuporta sa maong kadaugan. Mga kaigsunan, kamo nagpaminaw sa tulumanong tingog sa paglaom special edition nga nagatagik sa pulong sa Dios nga gihanay ng daan sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga gipreparar pod sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist. Higalag kaigsunan ng atong suhito karon, Creation a Biblical Theme. Ang paglalang mao'y tema sa tibuok balaang kasulatan. Ang atong kitik sa mga kaigsunan, atong makita sa Revelation chapter 14 verses 6 and 7. Nagkanayon. Then I saw another angel flying in the mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, "Fear God and give glory to Him, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens, the earth, and the sea, and the springs of water." Mga kaigsunan, gusto lang ipasabot sa ato ang author. Alang niini nga semana, nga ang atong tibuok balaang kasulatan mga kaigsunan, walay laing tema, mao ang paglalang. Buot ipasabot, nga ang tanan nga mga bahin sa balaang kasulatan, adunay pagsuporta sa Genesis creation account. Pero dunay duha ka klase nga mga references mga kaigsunan. Dunay gitawag og indirect references, dunay po gitawag og direct references. Ang indirect references mga kaigsunan, usa kini ka mga references sa mga authors na kanilang bahin sa balaang kasulatan nga naga-mention about creation pero walay direkta nga pagkopya in toto words for words gikan gyud sa Genesis account. Apan ang direkta mga kaigsunan, direkta gyud nga nag-quote in toto word for word gikan gyud sa Genesis creation account. Ang indirect references mga kaigsunan, usa ka example ini makita nato sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Nagkanayon mga kaigsunan, "For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Paul here was talking about the light that God hath commanded to shine out of darkness. Iyang gidala balik ngadto sa Genesis account mga kaigsunan, ang pagsulti sa Dios that let there be lights. It was a command. So, although wala siya mag-quote word for word sa Genesis chapter 1, pero, kaigsunan,
iyang gimension ang nahitabo. So that is what we call indirect references. Mas daghan ang indirect references sa balaang kasulatan, mga kaigsunan. Gamay lang ang direct references. Example daw sa direct references. Makita na to sa Hebrehanon, Kapitulo 4, versikulo 4. Nagkanayon. For he has spoken in a certain place of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all His works. Si San Pablo nag-comment siya, mga kaigsunan. Naghimo siya komentaryo to introduce the quoted words from Genesis. Sa mapanalitan, nagkanayon, open and close quotation, and God rested on the seventh day from all His works. Kani nga bersikulo, mga kaigsunan, gikopya kani ni San Pablo in words for words, gikan sa Genesis chapter 2, verse 2 account. Kaigsunan na lang si mong kasayuran. Ang Genesis chapter 1 hangtod sa chapter 2 verse 3. Kani nga bersikulo, kani nga kapitulo, mga kaigsunan, naghisgot kini mahitungod sa paglalang. Ug matud pa sa modern evolution, modern story of evolution, that Genesis account of creation is not a validated truth. Dili ni siya validated nga kamatuoran. Kay kini usa lamang ka fiction, mga pinangga kong kaigsunan. Busa ato kining pagalantawon nga duna ni siya'y usa kapag suporta gikan sa uban nga mga Bible accounts, mga pinangga kong kaigsunan. Another issue nga gi-brought up sa to ang author, mga kaigsunan, mao kining niya sa creation sa Genesis chapter 2. Ang mga Bible scholars nga kansang mga hunahuna nahugawan sa hunahuna sa mga scientists nga nag-criticize sa Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. Matud pa nila nga ang maong Genesis chapter 1 ug chapter 2 nagkabangi, nagkakonflikto, mga kaigsunan. Kay matud pa nila, nagkakonflikto kay ang Genesis chapter 1 hangtod sa chapter 2 verse 3. Kumplito na ang tanan, nahimo na ang tanan. Gikan sa primerong adlaw ngadto si kapito, mipahulay gani ang Dios sa ikapito kaadlaw kay nahumana ang tanan niyang trabaho. Nganuman nga sa kapitulo 2 ug imong tiwason pagbasa hangtod sa katapusan niyang bersikulo, naghisgot naman pod nga naglalang siya mga kahoy, mga vegetations, mga tanom, mga marine animals, mga land animals, naghimo siya tao. Tanan na di hapon dito, mga kaigsunan. So, dili pariho ang pagkasulti. So, matud pa sa mga kritiko nga nagkasumpaki ang Genesis chapter 1 o ang chapter 2. Mga kaigsunan, kung tinuod pa nga nagka-conflict kining duha, don't forget that the writer of the book of Genesis was Moses. And Moses was an expert writer. He was a prolific writer. He was a well-trained writer since in the land of Egypt. Dakong university sa Ehipto nga didto si Moses nagsukad. Kung namatikdan pa ni Moses sa pananawon nga nagka-conflict ang Revelation sa chapter 1 ug chapter 2, I don't believe that Moses will still write this chapter 1 and chapter 2. Kana kay gisulat ni Moses, mga kaigsunan, out of his expertise, nagpamatuod kana nga ang Genesis chapter 1 ug chapter 2 wala magkabangi. Alang sa nagtuo nga nagkabangi ang Genesis 1 ug chapter 2, chapter 1 ug chapter 2, sultihan taka, dili ang chapter 1 sa Genesis ug ang chapter 2 sa Genesis mao'y nagkabangi. Ang nagkabangi mao ang prejudice, prejudice mind sa mga readers o ang negative minds sa mga readers. Mao'y nagkabangi, mga kaigsunan. Sa mapananglitan, ang Genesis chapter 1, igo lang naghisgot sa chronology. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, mauni ang gipanglalang sa Dios. Pero wala gidetalye og yun sa paglalang.
To point it out, sa Genesis chapter 1, verse 26, ang Dios nagbuhat og tao, buhaton nato ang tao matud pa sa Dios, sumala sa atong dagway sama ingon kanato. Diara taman mga kaigsunan. Wa na magdetalye giun sa paghimo ang tao sumala pa sa Genesis 1:26. But when you go to chapter 2 verse 7, it was in a detail. Gidetalye gyud mga kaigsunan kung giun sa paglalang ang tao. Ang record nagkanayon, ang Dios niyuko sa yuta, nag-umol og tao gikan sa abog, unya gihuypan ang iyang buho sa ilong sa iyang gininhawa, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So ato masabtan kaigsunan nga gidetalye lang sa chapter 2 ang nahitabo sa chapter 1. Another, verse 27, gabuhat ang Dios babae o lalaki. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male, female, created He them. So, naghimo siya babae o lalaki. So what did He do sa babae o lalaki? Pag-abot mo sa chapter 2, iyang detalye. Nga si Adan gipakatulog, gikwaan og gusok, gihimo og babae, ginganlan ni Adan og iba, kay siyang inahan sa tanang kaliwatan, gipangasawa. O gani ang Dios naghisgot nga ang tungod niini ang lalaki mubiya siyang inahan o gamahan sa iyang ginikanan og muipon siyang asawa og dili na sila duha apan isa na lang kay ang gihiusa sa Dios sa tao dili pagabulagon. So gi-emphasize kana pag-ayo mga kaigsunan. Pagsulti nito sa Genesis chapter 1 verse 27 nga gibuhat niya babae ug lalaki, gitagaan pag yun niya og dominion sa tanang kamananapan, kaisdaan og tanang mga butang sa kalibutan. Buot ipasabot nga si Adan ug si Iba nga babae ug lalaki iyang gikasal isip magtiayon. Mga kaigsunan, pagkatahom sa Genesis chapter 1, chapter 2, ang chapter 2 nag-emphasize lang, nag-explain sa detalye sa nahitabo sa Genesis chapter 1. Tungod niini mga kaigsunan, dito sa tanaman sa Eden at the creation, duha ka mga importanteng butang ang gitukod sa Dios nga balaan. Ang kaminyoon ug ang adlawng igpapahulay. Ang balaang kasulatan mga kaigsunan og sa panahon ni Jesus Christ, kini nga mga punto gipaluyuhan kini nga mga mensahe. Niya, si Jesus Christ mismo nagkig-argue siya sa mga Pariseo ug mga eskriba may tungod sa question sa divorce. Paminawan ninyo ang deklarasyon ni Jesus Christ. Agig pagpamatuod nga doon nagyoy na hitabo nga mga binuhatan, creation didto sa tanaman sa Eden. Versikulo 4, 5 ug 6. Nagka na yun. And He answered and said unto them, have ye not read that He which made them at the beginning made them male and female, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and the twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh, and what therefore God hath joined together, let no man put asunder. So you see, kani nga mga punto, mga kaigsunan, naanin mo dito makitaan sa Genesis account. Sa ito pa mismo si Jesus Christ, nag-affirm siya, nag-confirm siya, nga tinuod, nga doon na ginahitabo, nga paglalang sa kababaig lalaki, dito sa naman sa Eden, o gikasal niya kiniduha, gihimo niyang magtiayon, nga sa Dios giusa, dili sa tao, di na pagabulagon. Gipadako ni Kristo mga kaigsunan, nga magtiayon, dili magbulag. Pero imong tiwasong pagbasa, kung magbulag manggaling, pwede, basta ang hinungdan, pagpanapaw, o kaha, pakighilawas. But anyway, dili na may punto sa tong author karon mga kaigsunan. Dili na may main discussion karon. Ang punto sa tong author mga kaigsunan, nga ang mga different passages of the Bible are all looking backward to support on what had happened in the creation week as per recorded in the book of Genesis. So kato mga punto lang to nga nagpadasig, nga tinuod yun,
nga doon nahitabo nga paglalang dito sa tanaman sa Eden. Ato ta sa sinulatan ni David, mga kaigsunan. Haring David, usa ka bantugang hari sa Israel nitong tungura. Naghisgot gihapon siya may tungod sa paglalang. Niya, sa Salmo Kapitulo 8, versikulo 3, paminawan ninyo ang pamahayag ni Salmista David. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. O, bantayan ninyo, naghisgot si Salmista David sa paglalang sa Dios sa mga bulan, bituon ug adlaw. In other words, sa paglalang sa Dios sa heavenly bodies. Iyang gi-ordain ang sun, moon, and stars. Sa ato pa si Salmista David, deliver sa nahitabo, sa na-record sa Genesis chapter 1 and chapter 2. Another, bahin sa paglalang sa Dios sa tao. 8, 5, 6, nagkanayon. What is a man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Now let me ask you a question. Kini nga gi-declare ni David, although wala ni siya in toto, word for word, nga nakopya sa Book of Genesis, but I would like to tell you, wa ba ninyo mabasa sa Book of Genesis account? Wa ba ni gihisgutan dito nga ang tao iyang gihimo, gikurunahan sa iyang himaya ug dungog? In other words, God created man after the likeness of his image? Yes. That is the good news there. That we are all created after the likeness of God's image. Gihimo ta mga kaigsuonan, sumala sa dagway sa Dios. Babaeng lalaki, sama sa dagway sa atong Dios. Praise God to that. Mao na kamo mga bana nga naminaw karon. Palanggaay inyong asawa kay kana gilalang sumala sa dagway sa atong Dios. Kamo pong mga asawang naminaw, respetuhi po ninyong bana. Kay kanang imong bana, gibuhat ka na sama sa dagway sa atong Dios. Nga matud pa ni David, gikurunahan sa himaya sa langit o sa dungog sa atong Dios. Ang tao, mga kaigsunan, matud pa sa Salmista David, gitagaag kagahom pagbulutan sa Dios. Nga siya magbuot sa tanang kamananapan, kahayupan sa tibok naong sa yuta. And that's what according to the book of Genesis account. Sa ato pa si Salmista David, again, is a believer sa na-record sa Genesis chapter 1 and 2. Mga kaigsuonan, if you are a believer of the creation theory, kung ituo ka sa creation theory, congratulations, you are not alone. Jesus Christ and King David are with you. Another account nga itong tagaan o pagtagad. Niya mga kaigsuonan, si Job, kabalo mo kinsa si Job. Ang record nagkanayon nga si Job gitudlo sa Dios nga usa ka matarong og hingpit nga tawo. Gikaibgan ni Satanas. Gusto ni Satanas kulatahon pinaagi sa mga pagsulay. Ang mga Bible scholars nagkasinabot sa ilang pagtuki nga ang Book of Job was written by Moses. Atong subayon mga kaigsunan, sa dinha nga ang mga pagsulay nagtapunog na kang Job, nga daw madiscourage sa si Job nga walang-wala na gyud para kaniya. Ang Dios nangutana kang Job, mga kaigsunan. Ug ang mga pangutana naghatod kini sa tubag balik ngadto sa Creation Week. Mabasa nato sa Job chapter 38. Verse 4 nagkanayon. Where wast thou when I laid the foundations of the earth? Declare, if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof? If thou knowest, or who hath stretched the line upon it? Where upon the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? Matod pa sa Dios magkatukang hob. Pero nakalimot naman ka. Kinsa madiin man ka. Sa diyang gilalang nako ang kalibutan. Sa diyang nagpaundar ako sa mga pundasyon ini. Kinsa may naghikyad sa kalangitan.
Laba kay kahibalo ni Job, tubag ako. In other words, mga kaigsunan, pinaagi sa mga pangutana sa Dios, iyang gi-refresh sa mind ni Job that there was really happening a real story, a creation story, as per recorded in the book of Genesis. Tanaw na itong tubag ni Job, mga kaigsunan. Ang tubag ni Job, chapter 42, nagkanayon, mga kaigsunan. Verse 2, nagkanayon. Then Job answered the Lord and said, I know that thou canst do everything. Kamu nila tiwas basa, mga kaigsunan, sa sunod-sunod ng mga bersikulo. Matod pa ni Job, nangutana ka na ko kinsay galalang sa kalibutan, Lord, kabalo ko, nga kaya nimo ang tanan pagahimuon. Kaya nimo ilalang ang tanan. In other words, God was trying to refresh the mind of Job about the creation story. Si Job po, nagpaila siya siyang pagtuo, Ginoo na kaila ko, nga ikaw ang nagalalang sa kalibutan. So imong makitaan, may ni ini nga dialog sa Dios o kang Job, imong masabtan ang katinuoran nga dunay nagalalang sa kalibutan o kita iyang mga linalang. Brethren, one thing, another good news. When God created the earth, when God created everything that fills in the earth, including you and me, He did not create us in vain. Wata niya buhata, mga kaigsunan, nga mga walay pulos. Gibuhat kita niya sumala sa iyang katuyuan. Si manalag na Isaias, mga kaigsunan, sa Isaias 45, versikulo 18, matod pa niya, For thus saith the Lord, that created the heavens, God Himself that formed the earth and made it, He hath established it, He created it, not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. Gilalang ta, mga kaigsunan, nga dunay katuyuan ng Dios. Gusto sa Dios nga niini nga kalibutan, himuon niya kining arena, nga gusto niyang ipakita ang iyang pagkamahigugmaon, ang iyang pagkamapinanggaon, ang iyang kinatibuk, ang plano para kanato. Niining kalibutan na iyang ipadayag. But you know the story. From creation to the fall. So the solution of the fall was the redemption. Ang Creator, mga kaigsunan, para dili mawala ang iyang plano alang kanimog kanako, nanaog ning kalibutan ag nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. From being the Creator, in order to solve the sinful nature of mankind, the Creator became the Savior. Nahimong manluluwas, mga pinangga kong kaigsunan. Sa balaang kasulatan, doon ay nahitabo sa panahon ni San Pablo. Nga din si San Pablo, mga kaigsunan, sumala sa ma-record sa Acts chapter 17, verses 21 up to 31. Imong makitaan sa mga record nga si San Pablo, mga kaigsunan, diadto dito sa Areopago, sa Atenas. Dito siya sa palengke, nakigdebate siya sa mga maalamong tao dito, sa mga Epicureans o sa mga Stoics, mga philosophers. Nadunggan si San Pablo siyang doktrina, gihangyo siya nga dito siya magwali sa Areopago. Ang record nagkanayon, again, Acts chapter 17, 22 to 31. Matod pa ni San Pablo, kamo, wala masayop, kaya doon na kamo'y ginasimba. Samtang ako nagalibot-libot sa mga dapit, akong nakita nga kamo nagasimba sa Dios nga wala ninyo hiilhi. Kanang Dios nga wala ninyo ihilhi, mao kana ang Dios nga akong ginadala sa pagpailak kaninyo. Siya ang nagabuhat sa langit, dagat ug yuta ug sa tanan ng pagkapuno niini. Another, gipasabot ni San Pablo, iyang gisuportaran ang creation nga nahitabo dito sa Genesis account. Mga kaigsuonan, nisamot og kaligon ang argument that Genesis chapter 1 and chapter 2 are strong chapters proving to us about the creation week. Ngano nga sa tibuok balaang kasulatan, nahimong tema
ang creation. Balik ta sa memory text. Revelation 14:6 and 7. Then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, fear God and give glory to Him, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth, the sea and the springs of water. Bantayan ninyo ha. Worship Him who made the heavens and the earth. Brethren, is this not the biblical theme of the Bible? The very reason that why we need to worship the Creator, because He is the Creator. And the very reason why we need to worship the Creator, because we are the creatures. Did you get the point? O sa may pulos nga mo simbata niya, tungod kaya siya nga atong maglalalang. O sa may pulos nga mo simbata kaniya, tungod kaya iyat ang mga linalang. The devil does not want us to worship the Creator. That's why iyang giguba ang authenticity sa Genesis chapter 1 and chapter 2. Pinaagi sa modern story of evolution. Evolution theory is the strategy of the devil to destroy our faith. And by that, we will be discouraged to worship God. Another nga punto. Pagingon worship Him who made the heavens and the earth. Exodus 28, 9, 10, 11. Nagkanayon. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and the earth, the sea, and all that in them, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the 7th day, the Sabbath day, and hallowed it. Mga kaigsunan nimo makitaan. Unsay rason ngano nga magpahulay ta sa adlaw ng ikapito, adlaw ng ipapahulay. Ang Bible nagingon, hinumduman mo adlaw ipapahulay. Sa pagbalaan ini, unom ka adlaw magbuhat ka, ikapito magpahulay ka. Dili ka magbuhat, ikaw, imong asawa, imong anak, lalaki, anak, babae, imong sulugon, imong bisita, imong hayop, di magbuhat. Why? Verse 11, for in 6 days, kay sa unom kaadlaw, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, dagat ug ang tanan nga niya na. So ang pinakarason mga kaigsunan, ngano magpahulay ta sa adlaw ipapahulay? Tungod kay ang Dios nagalalang sa tibuok kalibutan sa unom kaadlaw. Sa ikapito ni pahulay siya. The very reason why we need to keep the Sabbath day holy, because God is the Creator. He created everything for us. Brethren, when the message of the first angel says, worship Him who made the heavens and the earth, it is because the angel's message is just trying to bring us back to the fourth commandment. Let's keep the Sabbath day because God created the heavens and the earth. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You're my friend, and You are my brother, even though You are a king.
the other so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Pagampo ta. Amahan namo nga ikaw sa mga langit. Salamat sa mensahe, Ginoo. Salamat sa pagpadasig kanamo. Nga among pagtuo balik ngadto sa Genesis chapter 1 and 2. Nga ikaw na nagalalang ug kami imong mga linalang. Salamat sa mga bersikulo sa balaang kasulatan nga nagpalig-on nagpamatuod sa paglalang sa kalibutan. Ilang gipalig-on ang kasaysayan dito sa Genesis account. O kami nagatuo nga ikaw nagalalang kanamo nga dunay kapuslanan. Sumala sa imong dagway. Busa kami magalagad kinimo hangtod sa walay katapusan. Hinaot ikaw magapanalangin sa tanang nagasudong nagalantaw nga programa karon o Dios. Hinaot ikaw magapanalangin sa mga nagmasakiton. Hinaot ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapaluyon ini nga programa. Tanang kawanin ining LCMB an imong panalanginan. Pasayloa kami sa mga salaw Dios kining tanan na magitugyan gilaman nga madawat. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.